Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, ngayon ay kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro. Ating ialay ang panalangin ito una sa lahat para sa ating Santo Papa, Papa Francisco, at ang mga lahat ng mga pamunuan sa ating simbahan. Ialay natin ang misang ito sa mga intensyon na itala para sa misang ito sa ngayon. Ang inyong mga intensyon kay mga narito sa loob at sa labas ng nambanang ng itim na Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter, iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo at ang mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Mga kapatid, ang isang alagad ng ating Panginoon ay siyang tunay na lingkod at bantay o pastol na pangalagaan ng kanyang kawan. Ang ating Panginoon ay siyang Kristo ng Diyos na buhay na sa kanyang pagproklama kay San Pedro na bato. At sa batong ito ay itayo ang simbahan na hindi matitinag sa kahit anumang kamalian at kasamaan sa mundo, ay siyang pagpapahayag na tayo masintro sa ating buhay sa inang simbahan at tayo ay mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, dumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal
Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinakikiusap naming huwag mong ipahintulot na madaig ng anumang mabigat na pagsubok. Kaming naninindigan sa ibabaw ng batong si Apostol San Pedro na sumasampalatayang matapat sa iyong anak na si Jesucristo na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, sa matandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang mga paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamanhid kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan niyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang. Sapagkat yan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi katuwaang maglingkod, hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastol, ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa maiim na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit nandang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay, ang tunggod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ika'y may handang dulang. Ito yung ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugad ka sa akin ng ulo ko'y langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa sakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa temple mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, Pedro, ang salingan ng aking simbahang banal.
madaig ang kamatayan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propita. Kayo naman, anong sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inahayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kalangitan ng langit. Ang ipinagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit. Ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Magandang araw po mga kapatid ko ni Kristo. Ngayon ay kapistahan sa luklukan ni Apostol San Pedro, simbolo ng pagkakaisa at pinag-iisa na simbahan ng sambayanan ng Diyos. Dapat po nating tingnan ang iba't ibang salik o punto tungkol sa luklukan ni Apostol San Pedro. Una, ang responsable na pamamahala na nagdulot ng pagkakaisa. Pangalawa, ang bato na makatisod o bato na makapagpatibay. At pangatlo, ang simbahang buhay na naglalakbay sa modernong panahon. Unahin po natin ang responsable na pamamahala. Sa ating unang pagbasa, sa unang sulat ni San Pedro, Kapitulo 5, versikulo hanggang 4, sinasabi ni San Pedro sa kanyang sulat na ang mga lider o matatanda ng sambayanan ng Diyos o elders ng sambayanan ng Diyos o ang mga namamahala sa simbahan ay dapat responsable, hindi maghihigpit, hindi gagamit ng kung anumang mga pagkontrol, bagkos magiging uliran na parang isang pastol na tunay o tatay ng kanyang pawan. Kaya sa atin pong Salmo 22, ang pastol natin ay ang Panginoong Diyos. Hindi tayo magdarhop sapagkat hindi tayo dalhin ng Diyos sa paghihirap. Kung maghihirap man, yun ay mga pagsubok na dulot na rin ng kahinaan ng ating pagkatao.
Kaya ang isang responsable na tagapamahala o lider ng simbahan ay mapahayag sa kanyang magandang pagiging pastol sa kanyang kawan na simbahan. Kaya po, sa ating ebanghelyo ngayon ni San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 13 hanggang 19, makapunta po tayo sa pangalawang punto. Bato ng makatizod o bato ng matibay na pagkakaisa. Sa atin pong ebanghelyo, ang ating Panginoong Hesus ay nagtatanong sa kanyang mga apostol na ating mga pundasyon sa ating simbahan. Sino ba ang anak ng tao? Ibig sabihin ang Pong Hesus Nazareno. Sino ba ang Pong Hesus Nazareno ayon sa mga tao? Siya ay propeta na mahintulad ni Juan Bautista, ni Elias, ni Jeremias o iba pang propeta. Na ibig sabihin, maghihirap ang Panginoon gaya ng paghihirap sa mga propetang nabanggit. Pero mapapatibay lang ito kung mayroong suporta sa lahat ng nanampalataya. Kaya magkaroon ng problema ang bato o ang puno ng simbahan kapag mayroong problema sa pamamahala at problema mismo sa mga membro. Lahat po tayo ay membro ng simbahan. Para tayong mga bricks, mga bahagi ng building na buhay na simbahan. Laiko, mga kleriko o clergy, at mayroong Santo Papa. Ngunit ang pinakaulo sa mistikong katawan ay ang ating Panginoong Hesus. Mayroon mang tinatawag na pagkatisod dahil sa kahinaan ng simbahan at ilang mga tao sa simbahan. Ngunit pinapatibay ito ng tunay na pamamahala ni Kristo na napapahayag sa pamamahala ng mga katiwala ng simbahan. At alam natin, marami pong problema. Hindi lang national, international na problema. Ngunit ito ay mga pagsubok na ang bato na matibay ay bato rin ng pagkatisod. Ngunit pinapatibay ito ng panampalataya na nagkakaisang simbahan. Marami pong kritiko sa ating simbahan ngayon, lalo na sa bahagi ng gobyerno. Marami pong nagpapahirap sa simbahan, lalo sa mga taong hindi makatanggap sa kanilang mga pare. Marami mga nagkritika sa mga sermon ng pare na kahit ito'y nagtuturo tungkol sa katotohanan, ayaw matanggap sapagkat ang kanila lang na pag-iisip ang masunod. Kaya ang ating Santo Papa nagproklama noong 10 ng Oktubre 2021 ng Simbahang Sinodal. At ayon pa sa pagtuturo sa Simbahang Sinodal, sa Synodality, the Life and Mission of the Church, number 24, sinasabi, napakahirap ang pagkakaisa ng simbahan dahil sa iba't ibang kultura, iba't ibang katayuan. Ngunit ito ay maaari ding magkaroon ng pagkakaisa dahil sa atin. Ibig sabihin, ang pagpapatibay ng bato na matibay, nagdepende sa ating lahat. Kaya sa Simbahang Sinodal, hingin po ang inyong mga opinyon, ang inyong mga susog, ang inyong mga pagtingin. Paano tayo maging simbahan na tunay sa kinabukasan at simbahang tunay na may malinaw na direksyon upang ito'y matatag. Pupunta tayo sa pangatlong punto.
Ano ang simbahan natin sa modernong panahon? Sinasabi natin at dito sa ating simbahan na tayo, noong nagtanong ang ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 16, at kayo, sino ang anak ng tao? At nagsumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At dahil dito sinabi ng ating Panginoon sa versikulo 18, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Itong versikulo 18, Kapitulo 16, ito yung ating misa ngayon, luklukan ni San Pedro. Pero ito rin ay misyon. Noong 1964, mayroong dokumento ang simbahan, Gaudium et Spes. Gaudium, kagalakan at ang pag-asa. Sa unang artikulo, sinasabi na ang simbahan ay magrespondi sa pangangailangan ng panibagong panahon. Sapagkat ang simbahan na naproklama sa ating konstitusyon ng simbahan, Lumen Gentium, liwanag ng mga bansa, na naiproklama noong 1964 sa Konselyo Vaticano Ikalawa, ay simbahan na pinag-iisa, pinagtibay, dahil ito'y nabuklod sa simbahan ng panampalataya ng ating Panginoon. Ngunit ayon pa sa Gaudium et Spes, kailangan itong tutugon sa mga hamon at pangangailangan ng modernong panahon. Kakaiba na po ang ating panahon ngayon. Dati ang simbahan ay matibay na pundasyon, ngunit ngayon tinutuligsa, pinapahamak, kinikritika sa iba't ibang paraan. Hindi na ito nagiging huwaran sa katibayan, bagkus isang hamon para sa ating lahat. Kayo ay membro ng simbahan, kami rin, mga kaparian at iba pang mga reliyoso ay membro ng simbahan. Atin pong responsibilidad, pagtibayin natin ang bawat luklukan ng simbahan, sapagkat kung hihina ang simbahan, hihina rin ang ating pagbantay sa mga ginagawa ng lahat ng tao, sapagkat ang simbahan ay siyang uliran ng isang normal, moral, at makadiyos na sentro. Kung tanggalin natin ang sentro ng kabutihan, akala ng mga tao ang kasamaan ay kabutihan. Ipagpatuloy natin ang katotohanan sa pamagitan ng ating tunay na pagsasaksi. Kayo at ako ay membro ng simbahan. Tayong lahat ay magkakaisa. Tungo sa isang simbahang sinodal, hindi tayo mananaig sa sumisira sa simbahan kahit sila'y nasa kapangyarihan, sapagkat binuhusan na ito ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Nagpakasakit na ang Panginoong Hesus Nazareno para sa simbahan. Sino ba sila na sumisira sa simbahan? Makiisa tayo, magtulungan tayo, maging simbahang sinodal tayo na nagkakaisa upang ating ipahayag ang liwanag ng katotohanan, ang pagsasaksi sa katarungan, ang pagsabuhay ng kapayapaan, ang tunay na pagkakaisa at hindi huwad na pagkakaisa na ipinapahayag ng mga politiko, bagkus tunay na pagkakaisa dahil tayo ay magbuklod ng simbahan na buhay
dito sa mundo. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, Ama naming Diyos, sa iyong pangalaga sa mundo, pinili mo si San Pedro bilang pinuno ng mga apostol at ulo ng simbahan. Atin pong itutugon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang Santo Papa Francisco, ang kahalili ni Pedro, naway gamitin ang kanyang kapangyarihan sa diwa ng paglilingkod. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo at mga naglilingkod bilang mga diplomatiko ng tanggapan ng Santo Papa, naway maging mabibisang tagapaghatid ng pagkakaisa sa mundo. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga pari at mga mananampalatayang laiko, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masunurin sa mga tagapagturo ng simbahan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan sa pamamagitan ng ministeryo ng simbahan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, tulungan mo kaming maging tapat na tagasunod na iyong anak sa pamagitan ng aming pagsunod sa pag-akay ng kahalili ni San Pedro. Niling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay, gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ni kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang pagdulog ng simbahang naghahain at dumadalangin upang sa pataguyod ni San Pedro bilang pastol, kami makarating sa iyong pamanang walang maliw, na siyang hantungan ng panampalatayang itinuro niya sa amin. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nilingap mong kawan. Ito ang ginaganap na pananagutan, ang gili mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga siawit ng papuri sa iyo, nang walang sa kalangitan, kami nagbubunyi siyang kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakina ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa magitan ng Espiritu ng banal, na makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayunman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami manarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin ng simbahang laganap sa buong daigdig. Pustusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Alonso Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng galing na utos at turo ni Isus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilis lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang deklang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon siyang kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbihan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ang Panginoon, ang aking pastol, wala akong dapat ikapangambang anuman. Lunti ang pastulan, doon hihimlay. Malinaw na batis, pamatid uhaw sa tamang landas. Ako'y babanaagan kay tapat niya sa akin. Ang Panginoon, ang aking pastol, wala akong dapat ikapangambang anuman. Dilim at panganib, siya ang papawi. Bisig at kapit, tatak ng dibdib, ang hain niya nga, ang sagana ng buhay. Tahanan
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin ito ng kapistahan ni Apostol San Pedro, kami nakinabang sa katawan at dugo ni Kristo, ang ginanap naming pakikipagpalitang handog sa iyo. Ngayon ay maging panandang naglalahad nawa ng pagkakaisa at kapayapaan sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Mangyari po na bahagyang itaas ang mga pabasbasan ng mga bagay-bagay. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihegmos na ng cross ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kailangan niyang ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon ito naway maalala nila ang pangako nun sa binyag na ikaw ay kang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumain kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Magsiupo muna po ang lahat at makinig na mabuti.